At dahil anniversary ng SNCG, tara mag-visit tayo sa simbahan dito sa Chenchao Island. At dahil nakaugalian na ng grupo na mag-pilgrimage every anniversary, last year nagpunta po kami ng Lama Island. So dito naman po tayo sa Chenchao. Dahil for the last years, dito po kami lagi sa city lang, nagbabaybay po kami ng mga Catholic churches. Ngayon, punta naman po tayo dito sa island. At dahil first time ko, syempre, kailangan may mga videos at mga pictures. Diyos, nagkondente lang talaga. Tayo papunta dito. Ang makikita po natin Catholic Church dito is ang Our Lady of Fatima. At dahil first time ko, hindi ko talaga ini-expect na ganito kaganda ang Chenchao. Parang mas maraming turista dito na nagpupunta kesa sa Lama Island. Makakakita din kayo dito ng mga love lock na pwede nyong ipadlock dito yung inyong mga love para hindi na kayo takasan, ganun. From Chenchao Pier, maglalakad lang po kayo siguro mga about 5 to 10 minutes, depende po kung gaano kayo katagal mag-picture taking sa mga nadadaanan nyo. At makikita nyo na po ang simbahan ng Our Lady of Fatima. And mamabait po yung mga nandito na nagbabantay sa simbahan nila. Sa pagkakita pa lang po nila sa amin, dahil mga naka-uniform nga po kami, alam na nila na nagpipilgrimage kami or nagbibisit kami sa simbahan. Binigyan po kami kagad ng mga souvenirs, hindi lang ng parish, kundi na rin ng pinakang island. And take note, free po yan, hindi po yan niya ibinenta sa amin. Jesus give us peace. Yes. Yeah, I give you 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. 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 And yun, after po nun, nag-pray na po kami ng Holy Rosary, offer ng petition namin para sa pamilya, para sa grupo, para sa community, at para po sa lahat ng mga mahal natin sa buhay na yumaon na dahil All Souls Day today. Remembrance in made on earth. We beseech hear us that 7:20 AM po ang English Mass dito sa Our Lady of Fatima para po sa mga gusto na magsimba na mga kababayan natin na nandito sa Hong Kong at mapagawi po kayo dito. So very maaga siya, kaya wala na po kaming inabutan na misa. Till my next video mga ka-journey, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Chenchao Island. 長洲特色雪糕，好好味嘅，快啲嚟睇睇長洲雪糕，長洲特色雪糕。 Nandito tayo ngayon sa Chenchao at ipapakita ko sa inyo yung mga place dito na pwede nyong puntahan pag napasyal kayo dito mismo sa Chenchao Island. Huwag natin sayangin yung pamasahin natin ng pagpunta dito. Ikutin natin yung pinakang island. And ayun, after namin nang galing sa Our Lady of Fatima Catholic Church dito sa Chenchao, ayun, nakita namin talaga yung amazing na beach dito sa Tongwan. Yung tinatawag nilang Tongwang Beach. As in, napakalinis. Ang ganda ng tubig, ang sarap lumangoy. Yung buhangin niya, pinong-pino, as in super. Hindi pa siya crowded. So kung pupunta kayo dito ng ganitong panahon, pwede pa kayong mag-swimming or sa summer. Pag nagpunta kayo dito ng summer, as in, maganda talaga dito mag-beach. And syempre, so dadaanan natin, makikita natin yung kanilang mga very, very colorful na banderitas na nung mga panahong yon, nung Sunday is may mga ikinakabit pa sila na parang kung sa Pilipinas makikita mo lang is every malapit ng mag-fiesta. And syempre, pagbaba pa lang natin sa pier ng Chenchao, makikita mo na talaga siya, nakakaiba siya sa mga island na napuntahan natin. Mostly kasi yung mga island na napupuntahan natin is para siyang village or para siyang probinsya kumbaga sa atin sa Pilipinas. Pero dito sa Chenchao parang parang mix, ganon. Village siya na medyo moderno, ganon. May makikita kang Baleno, McDonald's, may Watso, may Japan Home, at malaki din yung kanilang market. Ayun, dahil nga tanghali na, kailangan na nating lamanan ang ating mga tiyan at dito namin napiling kumain sa at least McDonald's. Yun, happy kami kasi may nakita kaming McDonald's dito. Siyempre, very affordable yan. Walang spoon. Ngayon nga, ikaw naman. Sekretary ka, hindi ka katrabaho. Secretary, vice yan. Vice ka ba? Ay, vice ka ba? Ay, kuha ka dalawa. Kuha mo rin sa Ate Jing. Wala ka din, te? And yun, after ng maraming chikahan sa McDonald's, papakita ko rin sa inyo na photo spot or Instagrammable din po tong love lock na tinatawag nila. Pwede po kayong mag-lock dito, yung mga asawa nyo po na nagloloko, ikandado nyo po dito, ganon. Yun po talaga yung purpose niya. Nandito rin po si Cheyenne, nilock siya ni Stitch dito, ganon. Nandito si Sha. Stitch. Ano daw yun?
And syempre, hindi lang McDonald's yung pwede nyong kainan dito. Marami, as in, marami talaga kayong pwedeng kainan. From street foods to restaurant, iba-ibang cuisine. And then mostly, syempre, hindi mawawala yung mga Hong Kong na native na pwede nyong kainan. Especially yung mga street foods nila dito na makikita nyo rin talaga sa pinakang mga madadaanan nyo. At kung mahilig naman kayo sa mga dried seafoods or meron kayong gustong pasalubungan, dito po sa Cheung Chau marami po kayong madadaanan. Dito lang po sa kalsada. Pag nag-ikot kayo, marami na po talaga kayong mabibilhan. Hindi na lang po tayo nag-ask ng mga prices dahil wala naman po tayong pambili. Ganun. And syempre, hindi mawawala ang mga Hong Kong delicacies dito sa Cheung Chau. And of course, souvenirs. Yan. Marami tayong nadaanan ng mga shops ng souvenir. Although, medyo mahal siya kaysa sa Taobao. Syempre, Taobao girl tayo. Mga kasama natin is mga nagtataobao. Alam nila yung mga presyuhan. So, nung nakita namin yung mga price dito na nagre-rate ng 39 to 69 to 79 syempre, hindi kami bumili. And pero syempre, kung mapera ka at turista ka talaga dito sa Cheung Chau, syempre bibili ka dahil magaganda naman po talaga yung mga souvenirs na nandito. Which is talaga namang makikita mo na rin naman sila sa mga ibang shops. Pero syempre, iba pa rin yung may souvenir ka na masasabi mo na dito siya nanggaling. And of course, nandito pa rin tayo sa Cheung Chau. Masulitin na natin yung araw natin ng pag-iikot. Ayun, nakita namin na meron ding monastery dito na tinatawag nilang Potay Monastery. Pero bago mo marating yon mga ka-journey, dadaan ka muna sa ilalim ng karayom dahil madadaanan mo dito yung mga seafood restaurant na talaga naman yung mga nagtitinda is makikipagpatintero sa inyo. Yes po, makikipagpatintero sa inyo at pipilitin ka talaga na kumain doon sa kanilang restaurant. And syempre, may humarang sa akin. Syempre, hindi naman ako napilit kasi wala naman talaga akong pambayad sa seafoods, no? Pero napakarami pong seafoods restaurant dito sa seaside. Dito po sa pier mismo ng Cheung Chau. Nangaharang eh. And ayun, after nating matawid yung mga seafood restaurants na yon na napakamahal din naman talaga ng mga bilihin, nandito na tayo sa Potay Monastery. And syempre, respeto po natin yung kanilang nakaugalian na hindi po allowed na mag-photoshoot or mag-take ng video sa loob. At ayun, pabalik na tayo sa syudad. Ayun, nadaanan ni Direk Waki Ramos yung frozen na pineapple at syempre, hindi niya tinantanan hanggat hindi niya nakita kung saan pwede bumili. At bago tayo bumalik ng city, pumunta po tayo sa kabilang side dahil hindi na po natin kayang marating yung sinasabi nila na mini Great Wall dito sa Cheung Chau. Meron din daw mini Great Wall dito sa Cheung Chau, which is kailangan mong i-hike. So, wala na kaming oras, kaya hindi na namin napuntahan. Maybe next time. So, dito na lang tayo sa kabilang side, which is makikita nyo yung kanilang public market na makikita nyo pa rin is mga seafood restaurants na nandun at mga nakabilad na daing. And ayun, dahil hindi kami nakapagmisa dito sa Our Lady of Fatima, babalik na kami, papunta na kami ng Choi Hong para umattend ng ma. And para po sa mga nagtatanong kung magkano ang pamasahe, $22 po para sa mga ordinary. Ang deluxe po sa taas ay $32. And kung gusto nyo po nung mabilis yung turbo, $42 po. So dahil po hindi naman kami nagmamadali, dito lang po tayo sa ordinary.